mga Filipino toy collectors dyan. Nandito tayo sa isang paraiso, isang toy collection ng ating kaibigan nating FTCW. So tingnan, check out pare. Buckle up, everything will be alright. And it's so far away, and no one's watching your heart. So ito ang massive collection ng ating feature. Pero bago ko siya pakilala, meron ako ipapakita muna sa inyo na napansin ko kagad dito sa collection. Tara! So ito, ito yung sewer lair ng 1980s na Ninja Turtle. Kasama tong fire hydrant. Usually nawawala yan eh. Tsaka itong mga takip na to, itong maliliit na stairs. Kumpleto siya. Mukhang nakatago lang doon pati yung background niya. Pati itong elevator, lahat gumagana. So, yan yung una ko napansin dito. Ang pangalawa naman, meron siyang Brave Star dito. Yan, si Marshall, Brave Star Marshall. Hindi lahat ng collector meron Brave Star, pero at least meron siya nung villain at saka yung main character. Hi guys! Welcome to my house! Oy pare, kumusta na? So ito nga pala si Raymond Gamo. Isa siyang collector, isa siyang moderator sa Filipino Toy Collectors Worldwide. Salamat ha, natainggit mo ako dito sa bahay Of niyo. course, walang problema. Ano ba? Sa dami na itong collection mo, ano pa dito yung pinakaparabang binavalue mo? Yung pinaka talagang hindi mo bibitawan basta-basta? Okay. Of course, Voltes 5 is a must. Hindi, ang hirap i-let go yan. Tsaka si Astro Boy sa likod niya, pretty much ito na to, makikita mo na to. Yung makinakayahan natin. So for example, this is yung display case kahit sa taas. So more of like yung trio na si Daimos, si sino ba to? Si Combator V, tsaka Voltes 5. That's set. Pero of course, Voltes 5 talaga yung mahirap na value sa atin. So, talaga nagsimula ako sa comic books. I think everyone started in comic books. So from the very beginning, ako nga in Death of Superman, like I've said before. And then slowly, nag-evolve na ako sa yung mga pinapanood ko sa TV. So example will be mga cartoons ng mga toys na kinukulik ko. So Transformers, Ninja Turtles, Star Wars, may G.I. Joe pa ako dito sa tabi dito. So yung G.I. Joe, tsaka yung movie niya. Pagka nagsimula ka is manga, then anime, then collection. So sa akin, comics, and then it became cartoons, and then it became toys. So The Mint Collectors, ayan yung pangalan ng group namin noon. Wala na Sali yan. ako dyan. Dati yung group namin. Hindi pa kami magkilala masyado ni Andy. Oo. Hindi ko alam na collector si Andy. And then all of a sudden, nagkita na tayo sa mga Oo. toy shows. Di ba? And then from there, yun na. And then of course, kabasagan ng COVID, ito na. Baka pwede mo kami bigyan ng isang short tour. So let's start here, guys. So ito yung Ninja Turtles. Mostly of these guys are mga vintage sila. I collected them during COVID. I remember showing this to sa Filipino Toy Collectors Worldwide. Sabi nga, ang dami mo yata binili ha. Plastic pa yun. Binuksan ko. Sabi ko, tinapo ko sa basura. Hindi, nakbo ko yan. Taga Chicago yung guy. So eto yun. Nag-net ko siya ng maraming toys nung time na yun. So that's the one. And then, yung mga kotobuki ako na Star Wars, galing Japan. Some of them are mostly from Japan. And most of them are here. Mga nagtatapon ng collection. So I got them all. And then of course, yung aking little parang altar sa mga collection ko is right here. Ito naman yung sa mga Transformers. So masterpieces. Tapos yung may mga third party dyan, tsaka mga license. At the same time, may mga Hasbro and stuff like that. So halo-halo siya. If you actually look at the top, ayun yung mga, if you actually see it, yung kinabataan natin. So every time na may mga tikel na mga ano ka, so, alala ko yan, naalala ko to. So ayun. And then from here, under construction pa to. Medyo magulo pa to kasi nga may halo ako ng mga over-excess na laruan. Nakikita nyo naman dito, marami akong over-excess na laruan. And then dito, over-excess na mga Transformers. I don't want to spend money on the old ones. At saka mas maganda yung mga articulation nito eh. So I got mask also here. And then mga bago na to na classified series ng G.I. Joe. And we go this way. Ito yung sari-sari store ko. So if you actually see this,
marami siya na halo-halo. May mga Master Universe, may mga anime, tapos may mga Hot Wheels, at saka meron pa ako dyan mga Star Wars sa likod, tsaka mga boxes and stuff. So, ito yung mga kahon ng iba, but I have sa TMNT na, remember yung, ito yung si Technodrome? Bago na yan actually. Tapos ito yung sa isa pa. Mahilig ako sa Turtles, guys. Ayan. And then from there, ito na yung comics and cards. So, naglalaro ako ng Magic the Gathering, naglalaro din ako ng, hindi naman Pokemon I collect only. Tapos, I also collect mga CGC. So, like I said, this is how I started yung Death of Superman. So, I've always collected yung buong series through CGC and stuff. So, and then, excess pa dito, more He-Man. Meron ako dyan Castle Grayskull, mga bago na to. Big One Piece fan, of course. Tapos ito yung mga Encore, tsaka mga re-release na Transformers. So may mga pops pa ako dyan, mga Funko Pop and everything. I wanna show you one more thing. For sure, maaalala nyo to. Ayan. Wow. Cards pa yan nung una. Tapos nung si Marvel. Professor X nakatayo pa. Ganyan ka. I have 90s to 94, I think, or 95 na cards. That's it, guys. Hope you enjoyed that little tour. Si Cobra Tank, ilalagay ko siya actually dito sa loob nito. Hopefully kasya siya. So I'm trying to get the helicopter sa G.I. Joe, tsaka yung airplane pa sa ano. But we'll see. Kung may space pa ako, hopefully palagyan pa ako ng display case dito. Pwede ka na umikot. Pero kailangan ko ng table eh. So, ayan guys. Cobra. So, ano ba mga ginagawa mo as a collector? Pero lang doon sa mga pagko-collect lang at pagbibili ng kung ano-ano. First of all, I've created nga tong kwartong to. I come here to relax. That's one thing. Hindi relaxing sa asawa ko, but it's a collection that I enjoy. At the same time, kumikita din ako ng konting pera when I get rid of a collection. Paano mo inaasikaso insurance nito at lahat? Kasi siyempre, dami nito, di ba? So one of the things that I do is, like I say, usually sa isang basement there's a very dingy, right? So I put a dehumidifier para mag-dry yung place. Hindi siya, it takes all the moisture. But at the same time, syempre, kasama na yan. Insurance, yes, definitely. I put an insurance. Hindi naman ganun kalaki. I know that you just have to have an inventory of what you have and how much you paid for all of them. So to me, alam ko naman yung magkano. So, nilagay ko rin sa insurance ko at the same time. So, it's not that big. So, don't worry. So, I made sure na meron akong mga price list and I know how to sell them each, right? So, and I think talaga if you look at it, a collection should be yung tama lang. Saan ka masaya, ito. But the problem is, kapag may nakita kang bago. Yes. So, that's the only way you have to do is actually let go. And the problem is yung letting go eh. Yeah. So when you let go is, okay, I'm gonna start a new collection. How do I start with this? So you'll see yung amount na ginastos mo dun sa isa, kung alam mo pa, and then you buy another set of a new collection. Pero sa atin, like you, iba naman yung pag-collecta mo. Yeah. I'm a completist. Ikaw, Completist din ako. completist kayo ba? So may iba tayong mga kaibigan Oo. na pa-isa-isa. The one bad guy, one good guy. And that's it. Yeah. Okay na sila nun. Tsaka wala namang problema. Yeah, there's nothing wrong. Yeah. Walang if you masaganang complete it trip. or not, Walang masaganang masaganang trip. trip. Yeah. Sa lahat ng mga pinagko-collect mo dito, ano ba dito yung parang tingin mo ang laki ng investment, yung pala hindi? Tapos ano naman, vice versa naman, ano naman yung tingin mo na parang, oy, ito ganyan-ganyan lang, pero ngayon, iba na So, pala yung presyo example, niya. actually, yung mga 90s na comic books na pinagkukuha ko, at saka 90s na cards. Na binabaliwala mo lang dati. Binabaliwala ko lang dati. It was no value. Kasi nga, ang daming ginawa ng 90s, Yes. di ba? And then now,
yung mga new collectors, hinahanap na rin. Hinahanap na Which nila. is so weird. And I'm going, dati mabibili mo tong set na to for $70. Ngayon, nasa 500 na. Like, it's crazy. It's a different thing. Nagbago talaga yung Generation. eh. I think that's why ang Pokemon tsaka yung One Piece is getting there because Yes, it people is. are going, oh, it's easier ang cards. Nagsimula ko, ang entry point mo is cards, hindi comics. And then, started yung mga figure mo dyan. Simula yung mga figure mo. That's to us talaga. From the very beginning, entry point natin is comics. And then Ano naman yung tingin mo na parang akala mo ito na, yung pala, hindi naman pala. yung mga turtles. I think the turtles are yung mga akala seriously noon parang laro na to. Binabato-bato mo lang. Pero ngayon pa nakikita mo parang kasi each of that merong mabibenta mo ng $50 to $70. Pero kapag kulang-kulang, pwede mong benta na lahat. Pero merong iba dyan sa collection ko na could go up to 150 to 180. Like, it goes up. And then yung iba, sinusought after pa, depending on who's collecting them eh. Kasi ang problema sa mga ganito, ang dami lang ginagawa. So yung iba, sabihin nila, oh, gusto ko yung original, yung unang-una. Oo. Like yung, I want the soft head. Minsan or I want- kasi yung napansin ko sa mga 80s toys, usually yung mga last batch, na which is yung mas konti, yun yung mas valuable. Yes, yung mga hinahabol ng mga tao. Yung mga parang nawala ng interest yung mga Yeah. tao, pero yun ang hinahanap, Yes. sinusought after For nila. example, yung sa Centurions, right? Like lumabas yung mga swing shot, yung mga mahal talaga, yan yung mga huli na lumabas. And that's licensed pa. Okay, Yes. may papakita ko sa'yo. Hold on. Ito actually this is fake. Pero because ito yung itsura ng original na Storm Shadow, people are sought after. Sinahabol pa rin nila kahit ano. Kahit fake. Kahit fake. This is from China to and sought after pa siya. If you look the price for this thing, you'll be like, oh my God, really? They're paying for that. Pero ang original Snake Eyes na nasa Sobrang ano, mahal. it's like 3,000. My collection is mostly yung mga sa 70s, 80s toys. So may certain number of people na kinokollect yan. Pero as time goes by, habang tumatanda tayo, syempre, iba na rin yung mga priorities ng tao. So ang tanong ko dyan when ko kailangan i-let go? May certain toys na hanggang ngayon, binubuhay niya. Like for example, Voltes 5, Yes. meron silang legacy. Yes. So yung legacy na yun ay magpapatuloy sa mga bagong generation para The magustuhan ng Voltes Yeah, yung mga new 5. collector. Which nakakatuwa nga, ang gumawa nun, nung nagsimula ng ganung style and drawing, is galing sa Pilipinas. Which Philippines na nagbuhay sa kanya di ba? Sa Japan naman, baliwala sa kanya. Wala. Combattler Combattler B, bilang, parang binabaso si Oo. Voltes 5. Tayo sa atin, parang it's like God si Voltes 5, di ba? Siya ang pambansang robot natin. Yeah. When it's a time for me to let go of the collection, I think the best thing to do is, I told my wife, I said, if anything happens to me, go to one of my cousins or my brother. He knows, kasi connected din mga kapatid Yes, ko alam nila yung So sabi value. ko, alam niyo yung value, or look at it on eBay, try to find a happy price and then sell it. So dyan nagtatapos ang ating episode. Maraming salamat, No, Raymond. thank you bro. Thank you for coming. Ito, Thank you for coming. kaibigan to. Every time, Ito, as tropa usual, natin sa good Toy friend, Store good mula friend, dati-dati pa. Maraming salamat at napakita mo sa amin ang iyong toy collection at sa wakas, nakarating na rin kami dito sa bahay mo. Yes, yes. So ayun, magwawakas na kami at goodbye! Bye! love you.